Naganap na ang kahindik-hindik na kinatatakutan ko. Na ni minsan na hindi sumagi sa aking isipan na mangyayari ito. Nakapangingilabot, dumating na ang takdang araw. Ni sa panaginip ay hindi ko inakala na darating. RVD 2022 Raycon Round 2. Finalmente ni Ginoong Hugotero. Horror survival. Walang patid ang malakas na patak ng ulan na dahilan kung bakit tuluyang nasira at nawasak ang taglay na kagandahang anyo ng kapaligiran. Hindi na maipinta ang dating sigla ng mundo dahil sa tubig ulan na mayroong hatid na sumpas sa sangkatauhan. Marami na rin ng mga nawala ng buhay, bunsod sa malagim na kaganapan na tila ba isang malaking bangungot sa buhay ng mga buhay na nilalang. Anong nangyayari? Bakit namamatay ang mga bulaklak? Nagsisipagtumbahan ng mga puno. Natutuyo ang mga ilog. Nagsipatayan ng mga isda at iba pang mga lamang dagat. Ang sunod-sunod na pagtatakang tanong ni Lydia sa kanyang kapatid na si Roger. Hindi lamang yan, ate. Tingnan mo. Itinuro ni Roger sa kanyang nakatatandang kapatid ang nasaksihan niya. Naroon sila nakatago sa gilid ng malaking bato na nagsisilbing pananggalang nila upang hindi mabasa ng patak ng tubig ulan. Hindi ito maaari, Roger! Hindi! Ate, natatakot ako para sa ating dalawa. Nasaan na ba kasi sila, Itay Duming? Hinaplos ni Lydia ang likod ng kapatid. Nasa kalunos-lunos na kalagayan ang magkapatid nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na malalakas na sigaw mula sa labas ng malaking batong pinagkukublihan nila. Tulong! Tulungan niyo kami! Palahaw ng mga boses sa labas. Ang mga taong iyon ay patuloy na tumatakbo at naghahanap ng matataguan. Nasa panganib ang kanilang buhay. Ang sinumang patakan ng tubig ulan ay magiging usok ang katawan at biglang sumasama sa hangin na walang nakakaalam kung saan nga ba sila patutungo. Kung buhay pa nga ba ang mga iyon o tuluyan ng naglaho. Limitado na ang liwanag na masisilayan sapagkat nilamon na iyon ng dilim. Hindi na rin malaman ng mga tao kung anong petsa at oras na. Tanging flashlight na lamang ang nagsisilbing liwanag nang sa ganoon ay makatanaw ng kaunting sinag. Umuulan pero napakainit! Puna ni Lydia habang nagpapaypay. Para tayong nililitsyon. Pawis na pawis silang dalawang magkapatid. Ate, nauuhaw at nagugutom na ako. Hindi pa ba tayo pwedeng lumabas? Maya-maya ay lumapit si Roger. Napabuntong hininga naman si Lydia. Tiisin mo lang muna ang iyong gutom. Mapanganib pa sa labas. Mabuti na lang at bago tuluyang umulan ay narito na tayo sa batong ito. Ani Lydia, muling nanumbalik sa kanyang isipan ang sandaling kasama pa nila ang kanilang amang si Doming. Lydia! Umalis na kayo sa lugar na ito. Nararamdaman kong nalalapit na ang katapusan ng mundo. Magmadali ka! Gisingin mo ng kapatid mo at pumunta kayo sa mataas na bahagi ng bundok. Doon ay may makikita kayong malaking bato na maaari niyong pagtaguan. Magdala ka ng tubig, pagkain, flashlight at iba bang maaari ninyong gamitin. Itay, hindi ko po kayo maaaring iwanan dito. Hinawakan ni Lydia ang kamay ng kanyang itay. Hindi ako maaaring sumama muna sa inyo. Kailangan ko pang balaan ng mga tao sa magaganap sa mundo. Anak, magwawakas ng lahat ng bagay. Kaya inuutos kong lumikas na kayong kapatid mo habang may oras pa. Halos ipagtabuyan ni Doming ang anak
Matapos niyang bigkasin ng mga iyon, Pangako, susunod ako roon, anak. nagmamadaling lumikas ang magkapatid ayon sa pasya ng kanilang itay doming. Patuloy ang pagkulog at pagbagsak ng malalaking butil ng ulan sa mundo. Gayon din ang maririnig ang pagtangis ng mga taong nagsisipagtakbuhan upang makarating sa tuktok ng bundok. Katapusan na ng mundo. Pinarurusahan na tayo sa ating mga kasalanan. Wala nang habag para sa ating lahat. Mamamatay na tayo. Hindi na naituloy ng babae ang kanyang mga sasabihin sapagkat nabasa na siya ng ulan. Nagsimulang umusok ang kanyang katawan na andimoy nasusunog. Pagkatapos, naglahong parang isang bula ang kanyang katawan. Akala ko, sa pelikula ko lang masasaksihan ng ganitong pangyayari. Nagkamali ako. Ngayon, ay unti-unti nang nililipol ang mga tao. Diyos ko, kaawaan at kahabagan mo pa po kami. Buong pusong pagsusumamong usal ni Lydia. Kitang-kita nilang magkapatid ang mga taong ginawang usok sa hindi malamang kadahilanan. Gustuhin man niyang tulungan ng ibang tao, ngunit hindi niya magawa sapagkat isang maling hakbang ay maaaring siya rin ay mapahamak at mapasama sa kanila. Ate, Lumingon naman si Lydia sa kapatid. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil unti-unting natitibag ang batong pinagtataguan nilang magkapatid. Roger, isuot mo itong kapote. Huwag na huwag mo itong huhubarin. Lakasan mo ang loob mo. Huwag ka magpapadaig sa takot. Untag ni Lydia sa kapatid habang isinusuot ang makapal na kapote na maaaring magligtas sa kanyang kapatid. pero ate, hindi kita pwedeng iwanan dito. Ikaw na lang ang mayroon ako. Hindi ko makakaya kung pati ikaw ay mawala pa. Niyakap ni Roger ang kanyang ate habang tumatangis. Roger, masaya akong naging kapatid kita. Kaya kung hanggang dito na lamang ang buhay ko, wala akong pagsisisi na ginawa ko ang tama, mailigtas ka lamang. Hinawakan ni Lydia ang mukha ng kapatid. Pinunasan ng umagos na mga luha sa mukha nito at hinagkan sa pisngi. Sunod-sunod ang pagsabog na naganap sa buong daigdigan habang bumubuhos ang malakas na ulan. Libo-libong tao ang nawala. Matapos na mabasa ng tubig ulan, patuloy namang nangangamba ang ilang survivor para sa kanilang kaligtasan. Tuluyang nawasak ang malaking bato kung saan nagtatago ang magkapatid na sina Lydia at Roger. Patakbong niyakap ni Doming ang mga anak. Ngunit bago pa siya makarating sa kinaroroonan ng kanyang dalawang anak, ay umusok ang katawan nito at naglaho. Itay! Malakas na sigaw ng dalawang magkapatid. Iyon ang huling sandali na nasilayan ni Lydia at Roger ang kanilang itay Doming. Ate! Umiiyak na sambit ni Roger sa kanyang ate matapos makitang umuusok ang katawan nito. Roger, naganap na. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni ate. Hindi! Ate! Humagulgol ng ubod lakas si Roger dahil sa sinapit ng ate niya. Pero kailangan niyang magpatuloy at tumaban. Pinahid ni Roger ang kanyang mga luha. Tumila na rin ang pagpatak ng ulan. Madilim pa noon, ngunit batid niyang sira na ang mundo. Parang hindi na niya nais pang hintayin ang pagsapit ng umaga. Sigurado naman siyang wala nang natirang tao sa mundo maliban sa kanya. Ito ang kinakatakutan ko. Ang maiwang mag-isa sa gitna ng kawalan.
Huwag kang mag-alala. Nandito pa ako. Boses mula sa langit.